sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Rosalie Cos. Magandang tanghali, ito ang Balita Weekend Edition. Narito ang mga headlines. Pamilya Marcos, walang dapat tanawing utang na loob sa pagpapalibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ayon kay former President Rodrigo Duterte. Air asset ng Philippine Air Force na magdadala ng tulong sa Batanes, nagkaaberya. Mahigit 100 turista na stranded dahil sa bagyo, hindi pa makakauwi. Mga nakumpiskang bagay na ipinagbabawal ipasok sa sementeryo, umabot sa 4,000. At UNTV News and Rescue, umalalay at sumaklolo sa mga nangangailangan ng tulong sa mga sementeryo sa buong bansa. Hindi natuloy ang pagdadala ng tulong para sa mga residente sa Batanes na ibabiyahe sana kahapon dahil nagkaroon ng aberya ang C-295 air asset ng Philippine Air Force. Ang naturang eroplano rin sana ang mag-uuwi sa na-stranded na mga turista pabalik sa kani-kanilang probinsya at sa Metro Manila. Ito ang balita ni Grace Doctolero. Lumipad kahapon bandang alas 3 ng hapon ang C-295 asset ng Philippine Air Force, lula ng nasa 500 family food packs na dadalhin sana sa Batanes para sa malubhang nasalanta ng Bagyong Leon. Ngunit dahil sa hindi inaasahang aberya sa naturang eroplano, kinansila muna ang operasyon. Ayon kay Office of Civil Defense Region 2 Public Information Officer Mia Edsel Carbonel, kinakailangang mag-reroute ng eroplano dahil sa problema. They have to reroute yung kanilang flight plan. That's why, siyempre, the most priority natin, every response operation is the safety of our responders. So, we were able to receive information that the flight is rerouted somewhere in Ilocos, I think, or bumalik ata siya. And it's still for confirmation pa po yung details noon sa flight nila. Tiniyak naman ng opisyal na ang Black Hawk na lula ng mga kawani ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council at DSWD personnel, maging ang C-130 ay ligtas na nakalapag sa Basco Airport. Ayon sa Kaap Basco Management, pansamantalang isasara ang paliparan hanggang November 3, 2024 para sa mga fixed-wing aircraft. Sa isang pahayag, sinabi ng Philippine Air Force Public Information Office na ligtas ang mga piloto ng naturang eroplano at nagsasagawa na ng investigasyon sa sanhi ng aberya. Tiniyak naman ng AFP na patuloy na paghahatid ng mahalagang supply sa mga komunidad na naapektuhan ng bagyo. Samantala, hindi pa makakauwi ang nasa mahigit 100 turista na na-stranded sa Basco Airport. Ang nagkaaberyang eroplano din sana ang mag-uuwi naman sa kanila pabalik ng kanilang probinsya. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idiniklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang November 4, 2024 bilang National Day of Mourning para sa mga naging biktima ng severe tropical storm Christine. Nakasaad sa Proclamation No. 728 na ang pagdedeklara ng National Day of Mourning ay bilang pakikiisa sa mga nagdadalamhating mga pamilya ng mga naging biktima ng Bagyong Christine. Dahil dito, ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng government agencies at maging ang embahada ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng bansa ay ilalagay sa half-mast sa Lunes. Masama ang loob ng mga kaanak ng mga labing iligal na hinukay sa Barangka Public Cemetery sa Marikina City. Anila dapat papanaguti ng mga taong nasa likod nito. Nangako naman ng tulong sa mga apektadong residente ang lokal na pamahalaan ng lungsod. Ito ang balita. Tila tumaas ang presyon ng dugo ni Nanay Connie Santos nang dumating sa Barangka Public Cemetery sa Marikina City araw ng Biyernes, November 1. Hindi niya kasi dinatnan sa dating libingan ang mga labi ng 4 niyang kaanak. Isang araw ito matapos maiulat ang iligal na paghuhukay at paglalabas ng ilang mga labi sa mga nicho sa naturang sementeryo. Ang aking mahal sa buhay. Pinasukan na ng iba, hindi namin alam mo. 4 na araw po, dito lang ako.
Andito ako 4 na araw. Hindi nila sinabi sa akin tatanggalin. Kailangan po lahat po ng tao na gumawa ng ganyan sa buto ng mga mahal sa buhay. Kailangan po managot. Si Nanay Feli na 67 years old, napagod na rin sa paghahanap ng pinaglagakan sa 4 niyang kaanak. Alamin lang namin kung saan dinala yung niya, kung ba't tinanggal. Walang pasabi sa amin. Kaya sa halip na sa harap ng puntod ng mga yumaong kaanak magpalipas ng oras, napilitang pumila sa harap ng tanggapan ng administrador ng sementeryo ang mga ito upang alamin kung saan na ba nakalagak ang mga labi ng mga mahal sa buhay. Ayon naman sa acting administrator ng Barangka Public Cemetery, pansamantalang nakalagay sa isang pasilidad ang mga labing iligal na hinukay. 65 na sa mga labing ito ang natukoy na ang identity ng Marikina City Health Office. Lahat po kasi nung nakuha nating buto, nasa temporary holding facility po siya. Hindi po yun ossuary. So, ibig sabihin, pagsisafety po na hindi po siya dapat nakakalat. Dahil yun na po yung nakita nating problema kung bakit at bakit nangyari. No, that is, yung action na yun ay hindi katanggap-tanggap at illegal nga po. October 13 ang matuklasan ng illegal na exhumation o paghuhukay at paglalabas ng mga labi sa ilang puntod sa Barangka Public Cemetery. Nagsampa na ng kasong administratibo at kriminal ang Marikina City Local Government laban sa dating administrador ng sementeryo at 5 kasabwat nito dahil sa illegal na exhumation. Kabilang na ang paglabag sa Presidential Decree 856 o Code on Sanitation of the Philippines. May sabwatan umanong nangyari sa pagbebenta ng mga bakanteng puntod at umaabot umano ng hanggang 20,000 piso ang sinisingil na bayad sa pagpapalibing. Ayon kay Marikina City Mayor Marcy Chodoro, titiyakin nilang papapanagutin sa batas ang mga sangkot dito. May sabwatan dun sa bahagi ng mga individual na nag-uukay na pribado at dun sa administrator ng cemetery. Dahil may mga nakausap din kaming mga tao na pinagbabayad sila ng halaga, napakalaking halaga, mga 20,000 pesos o 80,000 pesos para doon sa mga gustong magkalibing. Magtatayo naman ang panibagong ossuary o bagong paglalagakan ng mga buto sa Barangka Cemetery. Gayon din ang columbarium o lalagyan ng abo ng cremated remains. Ang aming team, no, hindi lang po nag-iisa ang City Health kasi ito po ay gawain ng buong City Government of Marikina. Lahat kami tulong-tulong po dito. Lahat ng ahensya na makakatulong sa aming engineering department para sa pag-ayos ng mga ossuary o pag-rehabilitate ng structure dito. Samantala, ayon kay Mayor Marcy, simula noong araw ng Huwebes, October 31, pinangangasiwaan na ang sementeryo ng Marikina City Health Office. Nagkikipag-ugnayan din ang tanggapan ng lokal na pamahalaan ng Marikina sa mga kaanak na mga labing naapektuhan ng illegal na exhumation. Nag-aalok din ang lokal na pamahalaan ng libreng cremation at columbarium. Mula kahapon ay kinokontak na natin yung pamilya ng mga na-identify natin na mga labi na nakuha natin para yun offer sa kanila kung nanaisin nila ay mailibing ulit sa yung mga mahal nila sa buhay na sa tamang paraan. At kung gusto naman nilang pag-cremate, ino-offer din natin ang free cremation para sa kanila at columbarium na pwedeng paglagakan ng mga labi ng mga mahal nila sa buhay. Wala pang pinal na ulat sa kabuang bilang ng mga labing apektado ng illegal na paghuhukay. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 2,000 ipinagbabawal na gamit ang nakumpiska mula sa mga individual na bibisita sa puntod ng kanilang mga namatay na kaanak sa Manila North Cemetery. Pinakamarami sa mga ito ay pabango, sinundan ng sigarilyo at vape at lighters. Sa kabila ng paulit-ulit na pagbabawal, mayroong pa ring nagdadala ng mga gunting, kutsilyo at iba pang matutulis na bagay. Sa tala naman ng Manila North Cemetery, umabot sa 1,100,000 individuals ang nagtungo sa sementeryo kahapon, November 1. Hindi na ibinalik ng mga nagbabantay sa Manila South Cemetery ang mga nakumpiskang bagay mula sa mga pumasok sa loob. Bagamat nagpatupad sila ng number tagging sa confiscated items, nagpasya sila na i-dispose na lamang ito. Base sa tala ng sementeryo, umabot sa mahigit 130,000 naman ang bumisita sa Manila South Cemetery kahapon.
Nananatili sa Code White Alert status ang Department of Health o DOH kasabay ng undas. Itinaas ng DOH ang alerto sa lahat ng mga ospital bilang paghahanda. Sa ilalim ng Code White Alert, ang mga health worker ay handang tumugon anumang oras sa emergency cases. Pinapayuhan naman ang kagawaran ng publiko na planuhing bumisita sa sementeryo sa mga oras na hindi gaanong matao. Makatutulong din nila na magdala ng tubig, pagkain, first aid supplies at payong. Habang nasa sementeryo, manatiling hydrated sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming tubig. Iwasan ang tindi ng sikat ng araw at maging alerto sa mga sintomas ng heat stroke gaya ng pagkahilo at pagkawala ng malay. Nagbigay ng assistance ang UNTV News and Rescue sa mga kababayan natin na nagkaroon ng medical concern sa kanilang pagpunta sa mga sementeryo ngayong araw. Mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao ay may mga naka-standby na medic ang UNTV News and Rescue para sa pangailangan ng ating mga kababayan. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Libo-libong mga tao ang nagpunta sa mga sementeryo sa buong bansa. Dahil dito ay nagkaroon ng siksikan sa mga sementeryo at kasabay pa nito ay ang malinsangang panahon. Kapag ganitong senaryo, lagi nang naka-standby ang puwersa ng UNTV News and Rescue mula Luzon, Visayas at sa Mindanao. Sa Manila North at South Cemetery, karamihan sa mga humihingi ng medical na serbisyo ay mga nagpapacheck ng kanilang blood pressure kung saan malaking bilang na ito ay mga senior citizen. Mayroon din nagpalinis ng sugat dahil sumabit ang likurang bahagi nito sa isang bakal. Pangunahing reklamo ng ilang may karamdaman ay ang pagkakaroon ng sakit ng ulo dahil sa malinsangan na panahon. May ilan din na hinahapo dahil sa haba ng paglalakad mula sa mga isinarang kalsada hanggang sa makapasok sa sementeryo at makarating sa mga puntod. Pagdating kasi sa mga ganitong area, alam naman natin maglalakad tayo dahil wala naman tayo means of transportation dito. So make sure lang na tayo ay kondisyon. Kung tayo ay merong mga health conditions like hypertension, diabetes, magdala po tayo ng ating mga medications. At kung tayo ay puyat or masama po ang pakiramdam natin, mas maganda po na pumunta na lang po tayo sa sementeryo sa ibang panahon kung saan mas kondisyon po yung ating pangangatawan para maiwasan natin yung mga health emergencies. Sa Taytay Catholic Cemetery sa Rizal, inasistihan ng UNTV Rescue ang mga kababayan natin na hirap maglakad. Nagpahiram din ng wheelchair sa mga hindi na kinaya maglakad ng malayo. May libreng tubig at may libreng random blood sugar checking. Mayroon ding babaeng nahilo dahil na rin sa init ng panahon na tinulungan ng UNTV News and Rescue. Isa ring 28 anyos na lalaki ang nag-seizure. Nagtamo ito ng sugat dahil sa gitna ng kalsada ito inatake ng seizure. Sa Chinese Cemetery sa Bancasi, Butuan City, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang ginang na nakaramdam ng pananakit ng kanyang kanang paa. Nakaupo ang ginang habang inihinda ang pananakit ng kanyang kanang paa. Mabilis naman binigyan ng paunang lunas ng rescue team ang ginang na kinilalang si Catherine Alvarado, 41 years old. Sinuri na rin ang kanyang vital signs upang matiyak ang inisyal na kondisyon nito. Dinala ito sa Butuan Medical Center. Sa Central at Northern Luzon naman ay may team na naka-standby sa mga sementeryo para magbigay din ng assistance. Ganon din sa Visayas at sa Mindanao. May ambulansya ring nakahanda ang UNTV News and Rescue Team para sa mga kakailanganin dalhin sa pinakamalapit na ospital. October 31 pa lang ay nakadeploy na ang UNTV News and Rescue at para sa anumang emergency, maaaring tumawag sa aming hotline na 0923-544-5376. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Milyong-milyong tao sa buong mundo ang nakararanas ng iba't ibang kondisyon sa balat, kung saan nakararanas ng pamumula, pangangati at pananakit ng balat na dapat bantayan, lalo na kung ang mga sintomas ay hindi nawawala. Ang mga ito ay maaaring humantong sa isang seryosong kondisyon na tinatawag na psoriasis na maaaring makaapekto sa emosyonal at pisikal na kalusugan ng tao. Ito ang balita ni Kichi Cipriano.
pangati, pamumula at pananakit ng balat. Ang mga ito ay ilan lamang sa mga maaring sintomas ng psoriasis, isang kondisyon sa balat na may kaugnayan sa immune system ng tao. Ang psoriasis ay nagdudulot ng mabilis na produksyon ng balat na hindi normal kumpara sa karaniwang balat. Ang pinaka-problema dito is kumakapal ang balat. So, normally, ang balat natin, every 3 to 4 weeks actually, magkakaroon ng bago. Pero sa psoriasis, mabilis. Every 3 to 7 days. Kaya patong ng patong. Kaya ang nakikita natin, kumakapal ang balat. Ayon kay Dr. Patricia Tino, dermatologist sa Makati Medical Center, hindi lamang balat ang naapektuhan ng psoriasis. Maaari ring maapektuhan ng iba't ibang bahagi ng katawan kung ito ay hindi mabibigyan ng tamang lunas. Ang psoriasis, affected din ang joints at marami na rin ibang organs internally na affected sa sakit na ito. So ngayon, alam na natin na hindi lang siya balat at joints or kasukasuan, mas affected din ang puso. Ang mga may psoriasis, mas prone sa hypertension. Affected din ang sugar. They're more prone to diabetes. And they're also prone to liver disease. So almost all the organs of the body may be affected because the inflammation na nakikita natin sa balat, nangyayari din sa loob. Ang tawag natin systemic inflammation. Dagdag pa ni Dr. Tino, may mga pagkakatulad ang psoriasis at dandruff, kaya't maaaring magkamali ang ilan sa pagkilala dito. Subalit may mga paraan upang malaman ang pagkakaiba. The one way that we can differentiate it, because the truth is sometimes it's hard to differentiate the two, they can look the same, is if lumalampas na sa hairline. So a lot of times the patients with psoriasis, they'll have na the red scaly lesions around here, dito, and then the ears. Tapos it doesn't go away fast. You know, dandruff, it can really resolve in a week or two if you're given the right medications. Pero with psoriasis, parang ayaw mawala. Tapos pakapal ng pakapal, and then yun, lumalampas. Kaya naman ipinababatid ni Dr. Tino sa lahat na kumain ng masustansyang pagkain upang mas makontrol ang psoriasis. Sa pamamagitan nito, magiging mas maayos ang kalidad ng kanilang pamumuhay. We tell all our patients, if you stick to a healthy diet, you're sure your disease will be more controlled. So ano yung healthy? More fruits and vegetables, fresh food. Iwasan po natin ang processed, yung mga bibilhin mo lang sa grocery, lulutuin mo, yun na yun. Instant noodles, but not so good. Yeah. Fast food, unfortunately, you want to be in a hurry to eat, but you cook your own food. It really has to be fruits and vegetables. Sugar is also not so good. Diba? Anything with sugar. And then meat. Red meat. So, beef, things like that. The healthy protein for patients with psoriasis is fish. Like the high omega-3 fish, like salmon, tuna, things like that. So, lessen the processed and lessen red meat. At para sa iba pang impormasyon ukol sa psoriasis, tunghayan ang programang Doctors on TV ngayong linggo, alas 7 ng umaga. Dito lang sa UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dalawang motorcycle riders ang sugatan matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo sa Pasig City kaninang madaling araw. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isa sa mga biktima habang ang Rosario Pasig Fire and Rescue Volunteers ang nagdala sa ospital sa isa pang rider. Ito ang balita ni Lisel Nael. Nasa gilid na ng overpass sa Ortigas Extension Road, Rosario, Pasig City ang lalaking ito nang datna ng UNTV News and Rescue Team. Alas 2:30 kaninang madaling araw, November 2. Kinilala ang rider na si Arvin Castillo Quibral na iniinda ang sakit sa kaliwang tuhod at kaliwang siko. Nagtamo ang pasyente ng mga galos sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dumating po kami doon, nandun na po ang Rosario Pasig Rescue and Fire Unit para bigyang lunas or paunang lunas ang isa sa mga pasyente.
Samantala, ang Rosario Pasig Fire and Rescue Volunteers na ang tumulong sa isa pang sugatang rider. Ayon sa Rosario Pasig Fire and Rescue Volunteers, nagkalat ang langis sa bahagi ng kalsada kung saan naaksidente ang dalawang motorsiklo. Meron po kasing tawag sa amin ng command center ng Pasig na meron po daw na aksidente dito sa babaw ng tulay ng Jerry's. So agaran po kami responde. So pagdating po namin ito sa tulong po ng UNTV, nagpapasalamat kami at sila ang nakasalahan sa ating mga victims dito. So dalawa po ang naging biktima natin dito. So nag-iisa po tayo na hawak po ninyo sa pasyente, hawak naman din po namin sa pasyente. So after po natin ma-treatment yung mga pasyente natin, agaran din po namin kami bumalik sa base namin para kunin pa po yung isang fire truck para po mag-flashing po kami dito sa ulit. Matapos malapatan ng pangunang lunas ang dalawang pasyente, tumanggi na ang mga ito na magpadala pa sa ospital. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala umanong dapat tanawing utang na loob sa kanya ang pamilya Marcos kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ito ang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa panayam sa media sa Davao City. May babala rin ang dating Pangulo sa mga sangkot sa iligal na droga sakaling mahalal siyang muli bilang alkalde ng lungsod. Ito ang balita ni Marisol Montaño. Mismong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na ang nagsabi na walang utang na loob na dapat tanawin sa kanya ang pamilya Marcos. Kaugnay ng pagpapalibing sa mga labi ni former President Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayong nagkakalabuan na ang samahan ng dalawang pamilya. Nagiging usap-usapan sa social media ang kawalan umano ng utang na loob ng mga Marcos sa dating Pangulo. Sa panayam kahapon ng media, sa pagbisita nito sa puntod ng kanyang mga magulang sa Davao City, sinabi ni Duterte na ginawa lang niya ang kanyang trabaho. Wala akong utang na loob sa kanila. Wala silang utang na loob sa akin. Hindi utangan ng loob ito. Hindi kami magkilala, hindi kami magpinsan. Hindi ako naniningin. Trabaho lang ako. Muli ring ipinagtanggol ng dating Pangulo ang war on drugs sa ilalim ng kanyang administrasyon kasunod ng mga batikos sa naging pahayag niya sa pagdinig sa Senado. Hindi aniya dapat ang mga napatay ng drug suspects lamang ang dapat pagtuunan ng pansin sa naturang kampanya kontra illegal na droga. Ang mahirap dito mga ganitong human rights, tinitignan ninyo yung patay na tao dyan, sabihin mo biktima ng paano yung mga pulis ko, mga sundalo ko? Ayan, nakalibing rin dito banda. Paano yan? Paano yung mga sibilyan? At paano yung mga pamilya dito sa Pilipinas na nasira ang buhay nila dahil sa droga? Sakaling imbitahan siya ng Kamara sa hiwalay na pagdinig, dedepende na raw sa kanyang kalusugan kung makadadalo siya. Pero sapat na umano ang mga nasabi niya sa pagdinig sa Senado para malinawan ng issue. Ganito yan. Hindi naman ako nagpapasuplado. Pero yung testimony ko sa Senate, natanong naman na lang lahat. Yun na yung that will be the meat, yung substance ng testimony ko. Sinabi pa nito na hindi nagbabago ang kanyang posisyon pagdating sa problema ng bansa sa iligal na droga. Kaya sakaling makabalik siya bilang mayor ng Davao City, ito ang masasabi niya sa mga sangkot sa iligal na droga. Kung ako maging mayor ulit, pakiusap lang o talagang galing sa loob ang lumayo na lang kayo ng Davao. At hayaan ninyo ang mga taga Davao na magsikap, walang gulo, walang nire-rape, walang droga, walang perang masayang, kulang na gumagasto. Huwag na ninyo bigyan ng problema ang taga Davao. Kasi dito ako lumaki, dito na ako mamamatay. Marisol Montaño, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Abiso para sa mga motorista, posibleng magkaroon ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na Martes. Maaaring bumaba ng 40 hanggang 70 sentimos ang kada litro ng gasolina, habang hanggang 30 sentimos naman ang inaasahang pagbaba sa presyo ng kada litro ng diesel. Samantala, magkakaroon naman ng 10 to 20 centavos na dagdag sa kada litro ng kerosene. Ang nasabing paggalaw sa presyo sa world market ng produktong petrolyo ay dahil pa rin sa gulo sa gitnang silangan. Nananatiling sarado sa trapiko ang 10 national roads at 2 tulay sa iba't ibang bahagi ng bansa matapos mapinsala ng Tropical Cyclones Christine at Leon. Batay sa uling datos ng Department of Public Works and Highways o DPWH, hindi pa rin nadadaanan ang 3 national roads sa Region 5, tig-2 sa Region 2 at 3 at tig-1 sa Cordillera Administrative Region o CAR, Region 4A at 7. Kabilang sa mga national roads na nakasara sa trapiko ay ang Apayao-Ilocos Norte Road, San Vicente, Savidug, Chavian, Sumnanga-Nakanmuan Road, Uyugan-Mahataw Interior Road, Candaba-San Miguel Road at Baliwag-Candaba-Santa Ana Road. Not passable pa rin ang Talisay-Laurel Road, Albay-West Coast Road, Bago-Irigsa City-Nabua Road, Nabua-Balatan Road at Dalaguete-Mantalongon-Badyan Road. Ayon sa DPWH, hindi madaanan ang mga naturang kalsada dahil sa pagbaha, pagguho ng lupa, pagbagsak ng mga puno, mudslide at collapse bridge. 2 national bridges naman ang sarado rin sa trapiko matapos itong bumagsak pagkatapos manalasa ang magkasunod na bagyo. Ito ay ang Bugaan Bridge sa Region 4A at Waras Bridge sa Region 5. Patuloy naman ang pagkukumpuni ng DPWH sa mga nasirang infrastruktura. Nakapagserbisyo na ang mga solar-powered na water filtration system ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga residenteng naapektuhan ng Bagyong Christine sa Bicol. Ayon sa MMDA, merong nasa 2,305 na mga pamilya ang nabigyan nila ng malinis na inuming tubig mula sa mga water filtration system na ipinadala sa Bicol noong nakaraang linggo. Nasa higit 10,000 mga galon ng malinis na tubig ang naibigay ng MMDA sa mga residente sa Barangay Poblasyon, Sagain sa Barangay Ponong sa Magaraw at Barangay Marupit sa Kamaligan. 40 solar-powered water filtration system ang dala ng grupo ng MMDA na pinapunta sa Bicol para sa search and rescue at clearing operations noong nakaraang linggo. Bakas pa rin sa probinsya ng Camarines Sur ang pinsalang dulot ng pananalasa ng Bagyong Christine noong nakaraang linggo. Ilan sa mga kababayan natin ang hindi pa nakakabalik sa kanilang mga tahanan at nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Ito ang balita ni Ryan Salatandol. Halos isang linggo matapos ang pananalasa ng Bagyong Christine sa Kabikulan, bakas pa rin sa probinsya ng Camarines Sur ang pinsalang dala nito. Marami pa rin sa ating mga kababayan sa probinsya ang hindi pa nakakauwi sa kanilang mga tahanan. Isa lamang si Nanay Mirna sa libu-libong residente sa bayan ng Kamaligan na naapektuhan ng matinding pagbaha bunsod ng pag-ulang dala ng Bagyong Christine. Naiiyak na lang po ako dahil yung gamit namin lahat lumilitaw. So yung bahay namin nagiba na. Sana po matulungan po kami. Hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa alaala ni Nanay Mirna ang karanasan na nangyari sa kanila kasama ang kanyang mga apo. Kasama ko yung apo ko, saka yung dalawa kong anak. Ay, dalawang apo. Tapos may malit pa ko. Tapos, ginabukasan, lalim ng tubig. Yung bahay namin, bubong na lang lumalabas. Hindi ko malilimutan talagang araw na yun. Lumangayo kami. Oo, pam namin yung apo namin. Yung apo ko, tapos yung dalawa kong apo, dalawa kong anak. Kasama rin siya sa marami pa nating kababayan na walang naisalbang gamit at nagiba ang bahay dahil sa mabilis na pagtaas at pagragasa ng tubig sa kanilang lugar. Sino man po may mabuting kalooban, sana po matulungan po kami. Dahil ang bahay namin po gibang-gibaan, bubong lang po yung natira. Sana po mayroon mabuting kalooban na tumulong sa amin. Si Nanay Cecilia naman ay nananatili pa rin sa tent na gawa sa kapirasong tarapal na ginawa nila para may pansamantalang masilungan ang kanyang pamilya dahil may tubig pa rin sa kanilang bahay. Ikwento rin ni Nanay Cecilia ang hirap na kanilang naranasan.
Nung nakikita namin na hanggang maano na yung sa ground floor, nag-akyat na naman po kami doon sa taas. Kasi po pang hanggang dito na yung baha. Ngayon lang po namin naranasan ang ganitong lalim ng tubig dito sa amin. Ilang araw na matapos na manalasa ang Bagyong Christine, ngunit bakas pa rin sa ilang mga lugar dito ang pinsalang hatid nito sa probinsya ng Camarines Sur. Abala pa rin ang mga tao sa paglilinis at pag-aayos ng mga establishmento, mga bahay at mga tindahan na nalubog sa baha. Kanya-kanya rin ang paghuhugas at paglalaban ng ating mga kababayan upang maisalba ang kanilang mga gamit at mga damit na nalubog sa putik. Habang nasa gitna pa rin ng mga kalsada ang gabundok na basura na iniwan ng Bagyong Christine. Kita rin dito ang mga sasakyan na inapawan ng tubig baha. Samantala, pila-pila pa rin ang mga tao sa pagkuha ng rasyon ng malinis na tubig na kanilang maiinom. Sa ngayon, mayroon pa rin nasa 3,832 na mga pamilya o katumbas ng nasa 17,627 na individual ang nananatili sa mga evacuation centers. Nakapagtala naman ng 34 na casualty at 3 pa ang nawawala ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Camarines Sur. Patuloy pa rin ang pamimigay ng Camarines Sur LGU ng mga shelter repair kits para sa mga nasiraan ng tahanan. Ryan Salatandol, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patuloy ang search operations ng emergency team sa ilang dosenang taong nawawala sa matinding pagbaha sa Spain. Mahigit 200 na ang nasawi at karamihan sa mga ito ay naitala sa Valencia region. Pinangangambahan namang tumaas pa ang bilang na ito. Bagaman nakadaan na sa Valencia ang masamang kalagayan ng panahon at Mediterranean coast, nakataas pa rin ang babala ng malalakas na buhos ng ulan sa southern Spain. 13 tao ang nasawi matapos gumuho ang concrete canopy sa isang railway station sa northern Serbia. May mga taong nakaupo sa mga bench nang gumuho ang outdoor na bubong sa estasyon ng Novi Sad. 3 tao naman ang sugatan at dinala sa ospital. Nasa 80 rescuers ang tumulong sa paghahanap ng mga survivor gamit ang heavy machinery. Taong 2021 nang i-renovate ang railway station at sumailalim muli sa pagsaayos ngayong taon. Tiniyak naman ni Prime Minister Milos Vucevic na papanugutin ang lahat ng responsable sa maintenance ng canopy na itinayo noon pang 1964. Kita sa video ang pagdakip ng mga tauhan ng pulisya sa isang teenager na inaakusahan ng pamamaril sa Florida, USA. 2 tao ang nasawi sa insidente at 6 na iba pa ang sugatan. Nangyari ang insidente sa isang mataong kalsada habang ipinagdiriwang ng mga ito ang November 1 holiday. Arestado ang isang 17 gulang na lalaki. Batay sa ulat, rumesponde ang mga pulis sa inisyal na ulat ng pagputok ng baril at pagkatapos ng ilang minuto, nasaksihan mismo ng mga ito ang ikalawang pamamaril. Pinalawig ng United Arab Emirates ang visa amnesty program nito para sa mga overstaying na foreigner hanggang katapusan ng taong 2024. Ayon sa pahayag ng Federal Authority for Identity, Citizenship, Customs and Port Security ng UAE, ine-extend ang pagtatapos ng visa amnesty program mula October 31 sa December 31, 2024. Muli namang hinihikayat ng Konsulado ng Pilipinas sa Dubai ang ating mga kababayan na kwalipikado sa amnesty program na samantalahin ang pagkakataon na ayusin ang estado ng kanilang pananatili sa UAE o kaya naman ay umuwi na sa Pilipinas. Ilang mga bata ang pinagkakakitaan ang mga patak na mga itinirik na kandila sa mga puntod sa sementeryo. Nabibili ng 12 pesos ang kada kilo nito. Ito ang balita ni Nestor Torres. Mga patak ng kandila ang inabata ng mga batang nag-iikot sa sementeryo sa ilang sementeryo sa Malolos, Bulacan kahapon. Karamihan sa kanilang nakukuha ay kusang ibinibigay lang sa kanila, pero mahigpit silang pinagbabawalang kunin ang mga nakasinding kandila. Mga tulo binibigay sa mga bata para maging pera ng mga bata. Binibigay ko po sa mga bata para po may mga mabenta po nila at makabili sila ng pagkain.
Thank you po sa mga nagbigay sa akin ng kandila. Lupo ng kandila. Nabenta ko po ito. Ayon kay Ninen Alisa na bumibili ng patak ng kandila, kinukuha nila ito ng 12 pesos kada kilo sa mga bata at naibebenta naman nila ng 15 pesos per kilo. Nasa 300 kilo ang nabili nilang mag-asawa sa pinagsama-samang patak ng kandila kahapon. Anya, may tutubuin siyang 900 pesos. Mga nagdadala po sa akin ng kandila yung mga bata. Binibili po namin ng 12 per kilo. Halos mga bata po dito, nangunga po ng kandila para po ibenta. Kami naman po bumibili ng per kilo lang po. Anya, maigpit naman silang pinagbabawalan ng mga opisyal ng barangay na bumili ng nakaw na kandila dahil kukumpiskahin ito sa kanila at hindi na rin sila papayagang bumili ng patak ng kandila sa sementeryo. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang naipagkaloob ng UNTV sa beneficiary ng PNP responders at PNP Lady Patrollers ang cash prize na kanilang napanalunan sa pagsali sa Liga ng Public Servants noong 2023. Aabot na sa halos 11 million pesos ang kabuang nakamit na papremyo ng PNP sa UNTV Cup at UVL simula ng sumali sa Liga na itinulong naman nila sa mga napiling beneficiary. Ito ang balita ni Mia Alonso. Our first runners up, palakpakan natin, PNP Responder! Matapos ang first runner-up finish ng PNP Responders na pinangunahan ng Generals at Colonels ng Pambansang Pulisya sa UNTV Cup Executive Face-Off noong 2023. Congratulations po sa lahat po ng ating mga Lady Patrollers! At ang pagsungkit ng third place ng PNP Lady Patrollers sa unang season ng UNTV Volleyball League sa kaparehong taon. Formal nang naipagkaloob ng UNTV ang cash prize tax-free sa beneficiary ng 2 kuponan ang kanilang napanalunan sa Liga ng Public Servants. Kalahating milyong piso o 500,000 pesos ang tinanggap ng PNP Responders, habang 100,000 pesos naman ang sa Lady Patrollers. Kapwa itutulong nila ito sa PNP Moral and Welfare Division. Ito ang tumututok sa PNP Scholarship Foundation Fund. Sa kasalukuyan, mayroon silang 1,682 na mga scholars na mga dependents ng mga naulila o nasugatan ng mga pulis na gumaganap ng kanilang tungkulin. Maganda kasi talagang maraming natutulungan eh. Yung binibigay niyo talagang pumupunta sa mga nangangailangan. Kumbaga walang nasasayang. At antakin mo yan kung ang support is sa education ng isang tao. That's lifetime lifetime na tulong, hindi lang although ngayon lang ang tulong niya, but yung effect niya is hanggang sa buhay ng isang tao na nakapag-aral at umasenso at bumuti ang kanyang kabuhayan dahil sa pag-aaral. Very very good kasi apart from raising funds at yung may nalilikom na pondo, isa pang magandang effect niya is yung sa health, di ba? Ika nga natin is health is wealth. So sa pamamagitan ng paglalaro ng basketball, lumalakas tayo at saka nag-i-improve yung ating health and equate that into health is wealth. So pag healthy ka, wealthy ka. Simula noong Season 1 ng UNTV Cup noong 2013, isa ang PNP sa mga pangunahing team na sumali sa liga. Isa rin sila sa mga top contenders sa Liga ng Public Servant at humakot ng papremyo. Tinanghal na kampiyon ng PNP Responders noong Season 5 kung saan nagwagi sila ng 4 million pesos. 3 beses na naging runner-up o second place noong Season 1 kung saan nagkamit sila ng 500,000 pesos. Season 2 naman ay 650,000 pesos at 1.7 million pesos noong Season 4. 2 beses naman naging 4th place ang PNP noong Season 7 at Season 9 kung saan nagkamit sila ng tig kalahating milyong pisong cash prize, habang tig 100,000 pesos noong Season 3, 6 at 8.
at 200,000 pesos sa Season 10 kung saan dinoble na ang matatanggap na consolation prizes ng mga kasali sa liga. Habang sa executive face-off naman ay naging champion noong 2018 ng PNP at nagkamit ng 1 million pesos. At tig 500,000 pesos dahil second place finish noong 2017 at 2023. Maging sa UNTV Volleyball League ay palaban ang koponan ng mga pulis. Nagkamit ang PNP Lady Patrollers ng second place noong Season 2 at nagwagi ng 500,000 pesos para sa kanilang beneficiaries. 100,000 pesos naman noong Season 1 dahil sa pagiging third placer. Sa kabuuan, nagkaroon ng pagkakataon na makatulong ang PNP responders at PNP Lady Patrollers ng mahigit 10.9 million pesos sa kanilang beneficiaries dahil sa pagsali sa UNTV Cup at UVL. Gusto kong kunin itong pagkakataon na pasalamatan ulit ang UNTV under kay Kuya Daniel Arzon. Maraming salamat sir sa inyong tulong sa program ng PNP for the scholarship ng mga dependents ng aming mga kapulisan. Sana huwag kayong magsawang tutulong sa amin para marami pang makapag-aral na dependents ng aming mga kapulisan. Sila po ay naglalaro para makatulong. At gaya po ng nangyari po ngayon, isa po yun sa bunga po ng UNTV Sports. Ngayon po ay hindi lang basketball na UNTV Cup, kundi mayroon na rin pong volleyball na UNTV Volleyball League. Hindi po kasi uuwi ng walang makukuhang anuman ang mga teams. From the champion to the last place, lahat po yun may mauuwi para sa charity. Kaya po we look forward to long-term partnership with PNP para makatulong pa po sa iba. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Balikan naman natin ang malaking balita sa nakalipas na linggo. Ito ang Balita Weekend Refresh. Dating Pangulong Rodrigo Duterte nanindigang hindi hihingi ng tawad sa pagpapatupad ng kampanya kontra iligal na droga. Pagkakaroon ng 7 death squads, inamin. Do not question my policies because I offer no apologies, no excuses. I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Hindi maipaliwanag na paggastos sa confidential funds ni Vice President Sara Duterte, posibleng batayan sa impeachment complaint ayon kay Representative Joel Chua. Kasong plunder laban kay VP Sara Duterte kinukonsidera rin. Those two instances, masasabi po natin ay ground for impeachment because obviously there was a betrayal of public trust at saka yung anti-graft. Dating presidential spokesperson Harry Roque isinama na ng PAOK at PNP CIDG sa reklamong qualified human trafficking sa Department of Justice. Mercedes Peralta Macabasa, Levitan, and Herminio L. Roque, Attorney Herminio L. Roque Jr. Without prejudice to others that may be filed later on. Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB maglalagay ng tauhan sa mga provincial bus terminal para mag-issue ng special permit sa undas. The LTFRB personnel who is in the terminal right now would inspect the bus, check registration, check insurance, check engine. If everything else is compliant, then we issue the special permit. Pagharap ni Police Colonel Hector Grijaldo sa Senado, demolition job umano sa House Quadruple Committee, ayon kay Representative Dan Fernandez. When I entered the room, I saw 2 lawyers of Police Colonel Garma standing inside the room. One of the lawyers approached me and then asked me,
what we are going to talk about. I said I do not know. After a while, Kong Dan Fernandez entered the room and he asked me to sit beside him on his right side. And then, Kong Abante entered the room, sat, par. Kong Dan Fernandez put the paper he was holding on the table and told me, ito ang sasabihin mong statement na ito. While pointing on the paragraph on the paper, ito ang supplemental affidavit ni Colonel Garma. Sabihin mo, alam mo ang reward system. I-confirm mo lang. Unang-una, demolition yun. Pangalawa, it's an attack against me and, against you. And most likely, they really wanted to discredit the whole of the Quadcom. And it's quite unfair, no, to all of the members of the Quadcom, especially the chairman. Isa sa persons of interest sa pagdukot sa American vlogger sa Zamboanga, nagpadala ng surrender feeler ayon sa Philippine National Police. Yung pong sinasabi ng una po na may dalawa po na mga identified po, sinasabi nga po doon ay possibly or associated sila or affiliated sila sa isang local terrorist group. However, they're still validating that information. But as per information provided to us this weekend nga po, ito pong persons of interest nila na I understand is already parang sent ay surrender feelers po. Fuel tankers ipinadala na sa Bicol para tugunan ng oil shortage ayon sa Department of Energy. Approximately 1 million liters of liquefied petroleum products or gasoline, diesel. Opening ceremony ng UNTV Cup Season 11. Matagumpay na naisagawa. 15 team mula sa iba't ibang sangay ng pamahalaan ang kalahok. DOJ Beacons uwagi kontra GIS Fury sa opening game ng UNTV Cup Season 11 sa Araneta Coliseum. Temporary road access planong gawin ng lokal na pamahalaan ng Agoncillo, Batangas para mapasok ang 2 isolated barangays. Kausap po natin ang Philippine Army. Meron po silang ilalagay doon na temporary na steel mechanized na bridge. Ngayon po ay pag nailagay nila, kahit po heavy equipment, pwede pong dumaan. Arrest warrant kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay sa umano'y extrajudicial killings, posibleng ilabas na ng International Criminal Court bago matapos ang 2024. I wouldn't be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue the warrant of arrest against President Duterte, at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC. Impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte planong ihain sa Nobyembre ng grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan. We are drafting the complaint. The preparation is ongoing. And we hope to file this soon kapag meron tayong sapat na batayan at saka ebidensya na makakuha. So, people's organizations, anti-corruption stakeholders, advocates of good governance. Dating Pangulong Rodrigo Duterte hindi pa kailangang imbitahan muli sa Senate hearing ayon kay Senator Coco Pimentel. Nasa 10,000 North Korean soldiers nasa Russia para magsanay laban sa Ukraine. A portion of those soldiers have already moved closer to Ukraine towards Russia's Kursk Oblast near the border with Ukraine, approximately a couple thousand, with a smaller number already present in the Kursk region. Signal number 5. Itinaas sa ilang bahagi ng Batanes dahil sa Super Typhoon Leon. Lokal na pamahalaan ng Batanes umaapela ng tulong sa national government para sa family food packs dahil sa magkakasunod na bagyo. Sunod-sunod kasi yung bagyo na dumaan sa amin, kaya po ay wala akong nakakarating na barko. Nanawagan na po ako sa DSWD at saka ho kay Yusef Nepomuceno at saka ho kay Secretary Isidoro. Sana po may makapagpadala ng C-130 dito para makapagdala po ng family food packs po dito. Energy Regulatory Commission
Inaksyonan na ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na moratorium sa pagputol ng kuryente at gawing hulugan na bayad sa electricity bill sa mga lugar na nagdeklara ng state of calamity dahil sa bagyong Christine. Mga kaanak ng war on drugs victims, mas umiigting ang pag-asang makakamit ang hustisya para sa mga napaslang na mahal sa buhay. Hirap din ako yun. So yun eh. Yung pagpaparal, tumigil na yung 4. 3 na lang yung nag-aaral sa akin kasi hindi na kaya. Central 1 compound sa Bagak, Bataan, sinalakay ng mga otoridad dahil sa umano'y human trafficking. Yung mga Pilipino naman po kaya nagreklamo sapagkat una ang sabi ng isa, nahirapan na po siya sa trabaho dito sapagkat ang daming scamming na nangyayari, according to his testimony. Barangka Public Cemetery sa Marikina City isinasailalim na sa rehabilitasyon. Libreng cremation at columbarium ng apektadong labi, alok ng Marikina LGU. Lahat ng ahensya na makakatulong sa mga engineering department para sa pag-ayos ng mga ossuary o pag-rehabilitate ng structure dito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ayaw ng pag-usapan ng relasyon kay Vice President Sara Duterte. Mr. President, sir, do you think your relationship with the Vice President has reached a point of no return, sir, with those statements made? Let's talk about it some other time. Pumutok na electric fan, isa sa tinitinang sanhi ng sunog katabi ng Bagbag Cemetery sa Quezon City. Yung electric pa na clip, ngayon, biglang may pumutok siya. Hindi ko inintindi kasi nga, mahina lang naman eh. UNTV News and Rescue nagbigay ng first aid at medical assistance sa mga nagtungo sa mga sementeryo. At 600,000 pesos na cash prize ng Philippine National Police sa UNTV Volleyball League at UNTV Cup noong 2023, formal nang naipagkaloob sa beneficiary. Kabuwang naitulong ng PNP sa kanilang beneficiaries simula nang sumali sa Liga ng Public Servants, aabot na sa halos 11 million pesos. Maganda kasi talagang maraming natutulungan eh. Yung binibigay nyo talagang pumupunta sa mga nangangailangan. Kumbaga walang nasasayang. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 27:10 na nagsasabi, "Ang iyong sariling kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan at huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa kaarawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit kaysa kapatid na malayo." At yan na naging kabuuan ng ating balitaan ngayong araw ng Sabado. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako si Rosa Licoz at dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang hapon.